Ang tapang na pang-media lang. Nakakabilib ang bagong politiko, sangkot agad sa korupsyon? Ang tunay na kulay ng ACT-CIS at mga Tulfo, ito mga kababayan ang matinding birada ni Politicus PH para sa mga Tulfo Brothers. Call out kung call out sa mga korap na opisyal. Ang lalakas ng boses, dito ka bibilib sa mga Tulfo. Isipin mo, kabago-bago pa lang sa Kongreso bilang mga mambabatas, pero ang pangalan nila nasasangkot na agad sa usapin ng korupsyon. Napakabilis, di ba? Umarangkada ka agad. Dito tayo mapapaisip nakakabilib sila noong hindi pa sila mga politiko. Noong nasa telebisyon at social media pa lang sila. Ang gagaling pumuna sa mga mali sa gobyerno. As in, call out kung call out sa mga korap na opisyal. Ang lalakas ng boses, ang tatapang. Doon nga tayo humanga, di ba? Kasi ang akala natin, sila na yung tunay na tagapagtanggol ng mga Pilipino. Akala ng mga Pilipino nakakuha na tayo ng kakampi na walang kinakatakutan at kayang banggain ng kahit sino. Pero ngayon, unti-unti nating natutuklasan. Yung tapang pala nila, pang radyo, pang telebisyon at pang social media lang. Kaya mapapatanong ka na lang, kaya ba sila maingay noon at kinukundina ang mga korap na opisyal kasi hindi sila kasali sa korupsyon? Kaya ba sila maingay noon kasi wala pa sila sa loob ng kusina kung saan niluluto ang pondo ng bayan? Ngayong may mabigat na aligasyon ng korupsyon laban sa kanila, nasaan ang mga boses na yan? Nasaan yung tapang at lakas ng boses niyong pumuna? Bakit biglang napakatahimik? Nakakabilib ang ganitong klaseng prinsipyo at paninindigan. Maingay kapag hindi kasali, pero kapag kasali na, tahimik na. Totoong tapang ba yan o lahat ng sigaw noon ay panggap lang para makakuha ng boto at maging politiko? Hindi ito basta-basta chismis lang. Bagong-bago pa lang sa serbisyo pero sabit na agad sa di umanong kontrobersya sa flood control scandal. Mismong sa affidavit ng 18 Marines, pinangalanan sila. May aligasyon na may 6 na maleta. Isipin nyo, 6 na maleta ang di umanong binigay at iniabot kay Erwin Tulfo. Hindi lang isa, hindi lang 2 maleta, kundi 6. At galing mismo sa testimonya sa mga hanay ng militar na handang sumumpa para sa katotohanan. At ito pa, si Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo na anak ni Rafi Tulfo, sangkot din sa di umanong bilyong-bilyong pisong budget allocations at mga aligasyons ng infrastructure insertions. Partikular na sa mga pondo para sa flood controls sa kanyang distrito kung saan not flood prone, hindi binabaha. Galing, di ba? Hindi lang yan. Nag-viral din ang isang video kung saan makikita itong nagbayad ng 6.7 million bill sa isang mamahaling nightclub sa Las Vegas. Bagamat mariing itinanggi ni Tulfo na galing ito sa pondo ng bayan at sinabing personal na biyahe ito kung saan nag-ambagan silang magkakaibigan, pero ang questionable dito ay ang marangyang paggasta at pagmamalaki. Ito yung umani ng galit mula sa publikong naghihirap sa gitna ng krisis at sa isyo ng pambansang budget. Binatikos din si Ralph Tulfo sa paulit-ulit at iligal na pagdaan sa kanyang pribadong sasakyan sa eksklusibong EDSA busway lane. Grabe, di ba? Grabeng abuso sa posisyon. Pati yung party list nila na ACT-CIS, noong nangangampanya ang tagline, para sa mga naaapi. Pero sa mga ganitong balita at aligasyon, mapapakamot ka na lang ng ulo. Para ba talaga sa naaapi o para sa mga gustong maging mapang-api gamit ang kapangyarihan at pondo ng gobyerno? Ito ang malaking hamon sa ating bilang mga mamamayan. Kailan ba tayo matatapos sa pagtitiwala sa mga taong ang lakas ng boses sa labas, pero kapag nakapasok na sa loob ng gobyerno, nagiging katulad na rin ng mga dati nilang pinupuna? Alright, grabe po mga kababayan, simple lang pero malapit sa katotohanan ang mga pahayag na yan ni Politicus PH. Matatandaan na nung mga panahon na hindi pa senator, lalo na itong si Erwin Tulfo ay walang habas kung suplakin niya sina Risa Hontiveros, Antonio Trillanes at Kiko Pangilinan. Senador Kiko, makinig ka, sir. Next time bago kayo magsalita, isipin muna mabuti. Hindi porket abogado ka, akala mo ikaw ay doktor na ng abogado, ikaw na ang pinakamagaling na abogado, memorize mo na ang batas, mukhang nakalimutan mo ang iyong pag-aaral, o talagang hindi mo alam, o kundi absent ka siguro na itinuro sa inyo
ninyo sa law school. Kaya next time, ha, Kiko Pangilinan, punyemas naman. Mag-isip-isip ho, sir, na konti. Ano po? Kita lamang na mga walang utang ng laman, sina Senador Trillanes at Risa Ontiveros. Tanging itong dalawang senador lang ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. Kaya dapat lumayas na ka. Kaya wala kayong silbi, ang alam nyo lang gawin, mira ng tumira at maging source ng fake news. Makalipas nga po ang ilang taon ay tila nag-iba na ang ihip ng hangin. Kung dati source daw ng fake news itong si Risa Hontiveros, pero ngayon ay magkakasama na po silang dalawa. Sa ibang balita naman po mga kababayan, PBBM muling kinalampag ni Caloocan Congressman Egay Erice. So ito nga ang matinding birada ni Kong Erice kay Bongbong Marcos Jr. Ng bayan, ang tanong ng bayan, Mr. President, ano ang tanong ng bayan, Mr. President, ano na? Honorable Speaker, dear colleagues, it has been almost a year since the 2025 SONA, isang taon na ang lumipas, halos. Nang marinig natin ang mahiya naman kayo speech ni Pangulong Marcos. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Isang talumpating lumika at nagmulat sa mga mamamayan sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bayan. Mga multo at maanumalyang proyekto na pinondohan ng 19th Congress sa loob ng 3 taon. Mahigit 400 proyekto kontrabaha sa buong bansa ang kumpirmadong guni-guni lang o ghost projects ayon sa DPWD. Pagsasabuatan ng pinakamatataas na pinuno ng pamahalaan sa Kamara, sa Senado, sa DPWH, sa DBM, at kung sino-sino pa na nagtatago sa anino ng mga makapangyarihan. Matindi ang naging babala ng Pangulo. Matapang ang kanyang salita noon. Ngunit ngayon, ang tanong ng bayan, Mr. President, ano na? Ano ba talaga ang nangyari? Ano ba ang punot dulo ng nakawang ito? Sino ba talaga ang mga nagsabwatan? Sino ba talaga ang mastermind? Sa darating na Hulyo, muli na namang haharap ang Pangulo sa bulwagang ito. Haharap sa sambayanang Pilipino para sa kanyang ikalawa sa huling SONA. At mahalaga na maipaalala sa kanya ang mga sinabi at ipinangako niya noon na hanggang ngayon ay matyagang hinihintay ng sambayanan, subalit nananatiling pangako lang. Samantala mga kababayan, Batangas Congressman na si Leandro Legarda Leviste tuloy-tuloy po sa kanyang pamamahagi ng bigas at hindi lamang ito sa kanyang distrito kundi para sa buong probinsya ng Batangas. Ayon kay Congressman Leviste, 1 milyon sako na bigas ang kanyang pinamimigay sa buong Batangas. At ang magandang balita nga po mga kababayan, hindi galing sa kaban ng bayan ang pinamimiling bigas ng kongresista, kundi galing umano ito sa kanyang sariling bulsa. Kung atin kompyotin ang 1 milyon sako na bigas mga kababayan, ay lampas-lampas po yan sa 1 bilyong halaga. Kaya jackpot dyan ang mga rice mill, sa tingin ko daig pa nila ang tumama sa loto.